So kanina po ay humarap sa plenaryo sa Senado si Senator Erwin Tulfo para po kastiguhin yung pong mga maling pamamalakad dyan po sa PCAB. Hindi po tayo aabot sa problema ngayon sa mga contractors, sa mga diskaya na yan, kung hindi po dahil sa kumbaga kapabayaan ng mga miyembro ng PCAB and of course yung kanilang mga personal na mga negosyo na tila ba napayaman nila yung kanilang sarili dahil sa kanilang authority dyan po sa PCAB. So panoorin po natin si Senator Erwin. Now, Mr. President, I ask you in this chamber, how can contractors regulate themselves? How can we expect impartiality when those who sit in judgment are the very same people who compete for and corner government projects worth billions of pesos? This is not regulation, Mr. President. This is what you call state-sanctioned conflict of interest, and it directly violates Republic Act number 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. And true enough, Mr. President, reports are out that some board members, supposedly watchdogs of the industry, have themselves bagged massive flood control projects like Engineer Ernie Bagao, a PCAB board member and owner of the EGB Construction Corporation. This construction company, according to President Marcos, bagged 7.7 billion pesos worth of flood control projects from 2022 to 2025. And these projects are not only tainted with allegations of overpricing and substandard work, but some are outright ghost projects. EGB Construction Corporation reportedly also owns Wow Wow Builders, who is said to be behind several ghost projects in Bulacan, Mr. President. Ang isa pang opisyal ng PCAB na si Engineer Arthur Escalante ay nabanggit din ni Senador Ping Lacson na nakakuha ng malalaking kontrata sa pamahalaan. Tell me, Mr. President, paano magiging patas ang isang board o ahensya kung ang mga miyembro nito opisyales ay sumasali at nananalo sa bilyong-bilyong kontrata ng gobyerno, lalo na sa mga flood control projects na ngayon ay nalulubog sa kontrobersiya, anomalya at katiwalian? PCAB is silent because how can they investigate themselves? How can they police their own ranks when the law itself did not explicitly prohibit its officials to stop its construction business? Mr. President, let's stop sugarcoating. This is corruption in broad daylight. Mr. President, this cannot go on. We have to ask ourselves, should contractors still dominate PCAB? Should those who accredit and regulate be the same people who rake in government contracts? Should we impose a total ban on PCAB members and their companies from bidding in public works while in office, with a strict cooling-off period after? It is for this reason that I filed Senate Bill number 1373, or an act strengthening the contractor's license law, further amending for the purpose Republic Act number 4566 and for other purposes. Layunin po ng panukalang batas na ito na higpitan ang regulasyon ng mga lisensya ng mga kontratista. Sinisiguro din ito na ang miyembro ng PCAB ay madidiskwalipika kung siya ay may-ari o opisyal ng mga kumpanyang may transaksyon sa pamahalaan. So ako po ay fully support itong nilalakad ni Senator Erwin Tulfo. Kailangan po talagang ma-overhaul, 'di ba? Palitan yung pong mga miyembro diyan sa PCAB kasi po naaabuso talaga at nagagamit nila ito para magpayaman, 'di ba? At yun nga yung wawaw
yung may-ari daw di umano ay baka yung isa pa dyan sa pickup, di ba? So mali po talaga yan. Kaya po kung ano ang kinakailangan para po matutukan itong pickup, kung ako lang personally gusto ko tanggalin na yan eh. Let us start all over, panibagong organisasyon ang mag-handle niyan kasi po itong sa pickup ay umabuso sa kanilang pwesto at talagang wala pong magandang nangyari lalo na sa mga DPWH projects, sa mga contractor po sa gobyerno. So sana po suportahan ng mga kapwa mambabatas itong pag-revamp at pagpapalit ng batas regarding po sa pickup at good job po Senator Erwin Tulfo. Tuloy nyo lang yung inyong ginagawang pagtutok dito. At ako nagulat ako kasi talagang pinangalanan niya yung sa EJB daw. Di ba? Yung si Bagaw, siya daw din yung connected dito sa Wawaw. O medyo rhyming nga naman. Pero yun po, mabigat po yun kasi nakita naman natin yung Wawaw. Di ba? Yung kanyang ginagawa sa Bulacan. Talaga namang maiinis ka. Tapos yung pumipikit-pikit pa, di ba? Na mukhang dami lang at hindi naman talaga siya yung may-ari. At sa kanya lang pinangalan. So malalaman po natin kung saan po patungo ito pong mga investigasyon na to. Ganyan po dapat. Bawat senador, bawat membro sa Congress ay kanya-kanya nilang nire-reveal yung pong problema. Ang problema kasi syempre kung kasabwat, di ba? Baka kaya tahimik. Pero ito makikita nyo na talagang they are pushing forward para para mapanagot yung pong mga gumawa ng kalokohan sa flood control at pangalawa, para po hindi na po ito maulit-uli sa mga susunod pang panahon. Ako, sinasuggest ko parate, ito very simple, tingin ko hindi na kailangan ng batas, yung transparency para sa mga kontraktor. Dapat lahat ng kontraktor na nagsisilbi sa DPWH ay may Facebook page, impormasyon tungkol sa kanila at pagkatapos lahat ng mga proyektong ginagawa nila sa gobyerno. Kasi wala naman dapat sikreto dyan. Dapat lahat ipakita yung kung nasaan ka na sa progreso, doon sa project hanggang sa makumpleto ito. Para makakomment din yung mga tao na nandoon sa project. Diba? Kung may project yung Wawaw sa Bulacan, nag-comment siya sa ganitong barangay o magko-comment yung taga, wala namang ganyang project dito, di ba? So, ganun kasimple, malayo po ang mararating. Plus, itong mga pagbabago sa pickup, maganda po yan. Ituloy mo lang, Idol Senator Erwin Tulfo at yun, abangan po natin kung saan papapunta itong war on floods.